Ka-Jomar, magandang buhay. Sa umagang ito tayo magsaing ng bigas. At yung gamit nating bigas ngayon ay a combination of brown rice and white rice para sa aming lunch sa araw na ito. Ayun, at tayo magre-ready ng ating lulutuan para sa ating labong or bamboo shoot. At tayo'y paborito ko kasi itong bamboo shoot na ito. Yun sa lata, kailangan natin munang i-blanch ang bamboo shoot para matanggal yung mga impurities at saka yung amoy ng bamboo shoot, kasi meron siyang konting amoy pag nasa lata galing. Yun lang, pakuluan ko lang siya ng few minutes. Pagkatapos niyan, at simulan natin ang pagluluto. Ayan ang ating pansahog dyan sa ating bamboo shoot. Ayan, meron tayong isang lobster. Hiwain ko lang ito into half para hati namin ni Mrs. Kalahati yung sa kanya at kalahati din sa akin. At napakasarap ito para sa ating bamboo shoot. Yun, lagyan na natin ang kusang sabaw ang ating bamboo shoot with bagoong and itong lobster na to. Ay naku, napakasarap ang ating sa tanghaling ito. Ayan, i-ready natin yung ating lobster, and then pag kumulo na yung ating bamboo shoot ay simulan natin ang pagluluto. So habang hinihintay natin ang pagkulo ng ating bamboo shoot o yung pagbablanch natin ng ating bamboo shoot ay maglilinis tayo ng isda, at yung napili kong isda ay yung moonfish, or tawag sa amin sa Ilonggo ay bilong-bilong. Yan lang, mamarinate lang natin to sa salt and pepper, kasi pag naiprito na natin tong moonfish na ito, at gagawa na lang tayo ng sausawan na masarap na sausawan para dito sa ating moonfish or bilong-bilong. Ayun, at 3 piraso ay isang supot nito nung nabili ko. At ayan, nilalagyan ko na siya ng black pepper. Yan lang yung ating marinate sa ating isda, salt and pepper lang, para mabilisan. Yun. Yan, i-check na natin ang ating bamboo shoot at kulong-kulo na siya. Ayan, at maganda na yung pagkakulo niya, at matatanggal na natin yung unang kulo, yung sabaw, kasi andyan na yung kanyang amoy. At i-strain na natin siya sa strainer natin. Ayun, at hugasan natin ulit ang ating bamboo shoot into running water. Yun, yan, saglit lang na paghugas para talagang matanggal yung amoy ng bamboo shoot. And then lipat na natin siya ulit sa ating lulutuan, ang ating bamboo shoot, at sigurado malinis na yan at wala na siyang amoy ang ating bamboo shoot. At lagyan na natin siya ng kunting tubig, yung sabaw natin. Huwag masyadong maraming sabaw sa ating gulay kasi medyo pangit siya. So yun, lagyan na natin siya ng asin. Yung gamit natin ng asin dyan ay Himalayan salt. And then, of course, meron tayo dyan na pampalasa, or yung tawag natin yan, yung chicken powder. Yan, at palagi akong naglalagay ng bagoong sa ginisang bagoong na yon para at least hindi siya mabaho. May wala siyang amoy. So, yun yung ginagamit ko. Mga 2 teaspoon lang or 1 tablespoon of bagoong. Yan, at pinakuluan ko na siya. After siyang napakuluan, lagyan ko na siya ng fresh bawang. Yun, kasi namana ko to sa aking nanay na pag nagluluto ako ng labong, kailangan marami siyang bawang or garlic. Ayun, at magre-ready na tayo ng ating gulay na ipangsahog dyan sa ating labong. Yun, at meron tayo dyan na 2 siling pansigang,
at hindi mawawala yung ating mushroom sa ating labong. Ayun, at okra. Ayun. Kailangan maraming okra ang ating labong kasi masarap ito. Mayroon din tayong, minsan nagluluto ako ng labong, mayroon siyang gata. But at this time, hindi ako naglalagay ng gata kasi gusto kong ma-enjoy ang labong na wala siyang gata kasi gusto kong talagang lasahan yung talagang gulay kasama sa labong. Yun, marami tayong nilagay dyan na okra, mayroon tayong mushroom, at higit sa lahat, ang pinaka-importante din ay yung saluyot. Ayan, mayroon tayong saluyot, frozen din ito, at ituto lang natin yung saluyot natin. Ayan, kulong-kulo na yung ating labong with salt and chicken powder with bagoong. Ayan, lagay na natin ang ating gulay sabay-sabay. Ayan, ang ating okra, mushroom, meron tayong sili. Kasi masarap kasi pag merong sili kasi dagdag amoy at pabango sa ating nilulutong labong. Ayun na, at almost ready na siya. Yun, check natin ulit. After a few minutes na kumulo na yung ating labong with okra and mushroom, ilagay na natin ang ating saluyot. Yun. Medyo slimy ang ating gulay, that's why ito yung masarap. Yan, gusto ko kung mayroong maraming saluyot, maraming okra at maraming mushroom. Yun ang ating labong na mayroong kasamang gulay. After that ay ipatong na natin yung ating pre-cook na yung ating yung lobster na yun. Ay nai-blanch ko na yung ating lobster sa mainit na tubig na with salt. Yan, ipatong na natin dyan sa ibabaw kasi luto na yan. So all we have to do, pakuluan lang natin ng ilang minuto ang ating lobster. At tapos na yan. Yan, sa isang lulutuan ay naglagay tayo ng cooking oil para tayo'y magprito ng ating isda. Ayan, kumukulo na ang ating labong with gulay and then yung ating lobster andyan lang sa gitna. Hintayin pa natin a few minutes at pwede na natin siyang switch off yung ating apoy. Ayan, nalagyan natin ang ating moonfish or bilong-bilong. Yun. At iprito lang natin siya na nakaka-crispy. Yan yung masarap kasama sa ating gulay mamaya pagkain. Or maganda din dyan yung mga boneless na bangos or yung galonggong. At napakasarap kung meron tayong tuyo at daing, no? Kasama sa ating gulay. Yun. Pero sa araw na to, yung isda lang yung gagamitin natin kasi iwas muna tayo sa salty na food. Yun, kulong-kulo na ang ating gulay at for sure, yung lasa nito is already incorporated kasi na-open na natin yung ating lobster. So for sure, yung lasa ng lobster nasa sabaw na, nahalo na yung lasa dyan sa ating sabaw. Yun, napakaganda ang presentation. Mayroong sili, mayroong okra, mayroong mushroom, at higit sa lahat ang ating labong with lobster. Yun, takam na ako dyan sa habang ako'y nagluluto para sa aming lunch ni Mrs. Yan na ang ating moonfish. Ang ganda ng pagkaprito. Alam mo ba guys, mahirap ako magprito, minsan susunog. Ayan, and then I decided to set up our lunch sa garden para doon kami kakain ni Mrs. sa labas. So it's our first summer lunch sa labas kasi medyo
maulanin noong last week at saka medyo malamig pa. And then, so ngayon kasi maganda ang weather, I decided na mag-set up ng table sa labas para kahit paano mag-date naman kami ni Mrs. sa aming lunch. So yun aming lunch, more on gulay and then with brown rice. And then gumawa ako ng napakasarap na sausawan, yung suka with sili. And then meron siyang konting brown sugar, meron siyang patis at konting salt. Ayun, at nag-food trip talaga kami ni Mrs. sa araw na yan at na-enjoy namin yung lunch namin together kasi bihira lang kami makapag lunch outdoor. Yun. Ayaw namin kasi mag-restaurant. We prefer na outdoor or nasa bahay kami kakain ni Mrs. kasi ano tawag dito, mas ma-reach ko yung aking satisfaction dahil kung ano yung gusto kong kainin ay aking lulutuin. So that's why na-enjoy talaga namin yung lunch na ito at napaka-healthy yung pagkain namin niluto, hinain sa araw na to. Thank you guys for watching. Subscribe to my channel. Bye.